Kanina napag-usapan po natin ang mga mahahalagang nangyari noong 2010 elections. Ang pagkapanalo po ni Pinoy via landslide at itong sinasabi nga pong from behind victory ni Vice President Jejomar Binay. Alamin po natin kung ano ang maaaring maging epekto ng 2013 elections sa 2016 presidential elections. Sinasabi nga, Cheryl Paulo, ng mga eksperto at sa 2013 elections ang magpupwesto sa mga posibleng maging manok ng bawat partido sa 2016 presidential elections. At para mas higit pa nating maunawaan ang aking pinupunto, mga kasama pa rin natin ngayon si Mr. Dindo Manhit. Prof, itong sinasabi nga nila, bakit ba itong 2013 midterm elections ay preparatory election o proxy election para sa presidential election sa 2016? Gayong senador naman ang binoboto rito, hindi naman pagka-presidente o vice-presidente. Una, alam naman natin ang Pangulo ay isang term lamang. So, beyond this term, lahat ay pumuposisyon, puporma. Sa 2013 election, we elect national candidates, elected, voted by a national electorate. So, magiging basihan ang pagtakbo, ang lakas ng pagtakbo, ang pagkapanalo ng isang kandidato to the support that he has for the masses. So kung ikaw yung kandidato, mapapaisip ka, meron pala akong suporta. Maaring magamit ko itong momentum. I have 3 years to build on my name. I have 3 years to prepare for a nationally elected office. So maaring poporma, maaring naman hindi rin tatakbo. Pero puposisyon sila. Dito na pinakikiramdaman, kumbaga. Totoo yan. Okay, ito po, ayon sa pinakahuling pre-election survey po ng SWS. Pangatlo po si Nancy Binay. At katay nga po niya si Senator Chis Escudero na parehong nakakuha ng 48%. Bagamat wala po siyang karanasan sa pamamahala, patuloy pa rin siyang namamayagpag sa surveys. Samantalang, ito naman po si Bam Aquino na pinsan naman ni Pinoy ay kahit na maganda po ang credentials niya, nasa ika-9 na pwesto sa huling SWS survey. Ano po ba ang nakikita niyong implikasyon ng tapatang ito ng mga manok ni Pinoy at Binay para sa 2016 elections? Pag titingnan natin yung resulta this election nung kay Nancy Binay, ipapakita nito ang lakas ng suporta ni VP Binay. Dahil parang proxy fight yan. Walang karanasan, hindi siya kilalang tatakbo, nagulat, naging kandidato, malakas ang takbo. Kay Pinoy naman, yung hindi lang si Bam Aquino dapat ang i-measure natin. Kung madaming lalabas sa mga inendorso ni President Aquino, nagpapakita nito ang endorso, ang lakas ng suporta ng botante kay Pinoy. Kasi karamihan dito talagang nilabas ni Pangulong Noynoy yung talagang political capital. Mga kandidato ko to, iboto nyo. So at saka ang kampanya nila ay, ito ang gusto kong landas ng ating bayan. I have done enough in 3 years but I can do more. Maaring pagdating ng 2016, ang kampanya ay, gusto nyo ba itong mga ginawa ko? Ipagpatuloy natin. So itong 2013 ay magiging testing ground nga kung ang pagbasbas ni Pangulong Aquino sa mga kandidato ay epektibo. Maaring yun ang isang basihan natin dahil yung basbas na yan, maaring he can build a candidate around it. Dahil din sa performance niya. So what you're saying, yung resulta ngayong halalan, kung maraming papasok na team Pinoy, parang fresh mandate na naman sa mga tao para doon sa administrasyon? Is that what it is? It's a possibility because dito makikita natin na from day one of the campaign, klaro ang campaign message ng Team Pinoy. Ito ang team ni President Noynoy, ipapatuloy natin ang reform agenda ko. Ito ang aking mga kandidato. At hindi lamang sa Senado, kundi pati sa mga local and congressional candidates niya. So he's asking for a mandate from the people again. Kung lalabas ngayon, hinihingi niyan 12-0. Pero paano itong sinasabi nga na survey, Prof, na 8-4 or 9-3 ang yung 12-0, alam naman nating hindi posibleng mangyari yan dahil mahirap pag nagkaroon ng 12-0, ang unang question naman ay nagkaldayaan ba dito? So I think it was really a campaign line just to build on the popularity and the endorsement of the president. Pero I think they'll be happy with a 9-3 or a 10-2. Kasi yun, malaking mandate na yun. May mga sacrificial lamb lang doon sa administrasyon. Iba naman talagang hindi nag-register sa botante. Hindi lumakas, hindi tumaas. Alam naman nating mataas ang suporta ng ibang mga candidate ng una. Senator Gordon, Senator Subiri. Pero unti-unti silang
pumapasok sila, Pam Aquino, sila Grace Poe. Pero malakas ang una sa simula di ba? Yun nga ang dapat They were a natin very formidable lineup, kumbaga. At sabi nga nila ba, mukhang malakas itong ila-lineup nila. Para napakaklaro yung 6-6 or minsan baka makalamang pa ang una. Oo. But as the campaign went on, if you've noticed, the first campaign advertisement of Una, the campaign message was, ito ba ang daang matuwid? Very negative campaign. And that negative campaign, I think, backfired on them. Because if you've noticed, the campaign of negativity na nilabas ng Una, na napakadilim yung graphics pa nung kanilang kampanya, reflected a message na huwag nyo dapat suportahan yan. Hindi magandang pagpapatakbo. But that does not reflect what the people see in the president. 75% performance rating, 73% trust rating. So how can you question his leadership? And here comes the president man, unang kampanya niya, itong kandidato ko, kung nagtitiwala kayo sa akin, suportahan niya ito. So unti-unting pumalo. Pam Aquino, ang layo niyan. Yes. Pumalo. Grace Poe, unti-unti pumalo. Trillanes na nasa babayan ng umpisa, consistently nasa taas. Pumasok. Tapos unti-unti bumababa yung mga Team Pinoy. Richard Gordon was on the top 12. Una. Si Senator Subiri, sila naman yung bumababa. Enrile, bumababa. Pero doon sa naapektuhan nga sinasabi nyo ay parang kumukonti yung papasok sa Magic 12 na mula sa Team Una. Pero ito kay Nancy Binay, sa kabila naman ng may mga issue rin na ipinupukol, mataas pa rin ang ranking niya sa survey. So hindi umepekto rin yung hindi masyadong magandang strategy ng kanilang campaign, but actually mas hinila ba siya ng pangalan at taas ng trust rating ng kanyang ama? Yun din, the success or the strength ni Nancy Binay ay nahatak ng performance, trust rating ng kanyang ama. She was not in the magic circle initially, but slowly, simple lang yung kampanya niya. Anak ako ni VP Binay, patuloy ang naming ipaglalaban ng mga paninindigan ng aking ama. Very clear in her campaign advertisement. Wala nga siya sa slate Wala. Sa senatorial Parang last slate minute ng siya. una, diba? Parang Pampuno. pampuno lamang Pampuno lamang siya. ang nangyari. Pero nung isinama siya sa mga survey, siya pa yung mas umangat. So ipinasok. Pinapakita nito ang lakas ng pangalang Binay. At napakaklaro rin sa kampanya, never nila inatake ang Pangulo. Prof, yung away na recently, yung sinasabing bangayan ni na Senadora Loren Legarda at saka Senador Alan Peter Cayetano, yung nangyari yun, hindi ba makaka-apekto yun, Prof, dito sa outcome na ito? O yung tiwala o pananaw ng mga tao na sumusuporta sa Team Pinoy na sasabihin, sila lang nagbabangayan. Hindi kaya makaka-apekto yan ngayong Yung araw? issue nung bangayan nila kasi hindi siya talaga lumaking issue. It was a day or two issue. Tapos na-address naman, natigil. Kasi it never took a life of its own na tuloy-tuloy yung bangayan nila, na control ng Team Pinoy. Kaya maaring in the consciousness of a lot of people like us who monitors the news, alam natin nangyari. Pero sa isang botante, baka ito'y nabalita lang nila, pero hindi talaga lang pinagtuunan ng pansin kasi patuloy pa rin yung kampanya ng dalawa na independent from all this bangayan. Gaano ba kahalaga kay Alan Peter Cayetano o kung sino man nakakandidato pagka-senador na mag-number 1 siya? Bakit gano'n? Kasi ang tingin tuloy ng karamihan, kaya siguro gano'n para ma-dislodge si Loren Legarda sa number 1 position. Kaya ganito ang ginagawa. Yun din ang sinasabi ni Senadora Loren Legarda. Pero gaano ba kahalaga ito? Why? Hindi lang siguro si Senator Cayetano, kung sino man ang mag-top sa senatorial election natin, be it Senator Cayetano, Senator Legarda, Senator Escudero, or even, of course, not Nancy Binay dahil baka tumakbo ang kanyang ama, mapapaisip ko mukhang malakas ako. Mukhang pwede kong gamitin ang resulta ng 2013 as a launching pad for my attempt. Hindi natin sasabing tatakbo sila, but as an attempt to run for The vice presidency or even presidency. But does it follow, Dindo, Prof? Kasi Mar Rojas was Yes. top during 2007 senatorial elections. How come nung mag-vice presidency siya noong 2010, 3 years lang yun, na nawala siya? Ano nangyari? Tandaan natin, malakas ang pangalang Rojas sa umpisa ng kampanya. Yes. So it was not a matter of hindi siya handa noong 2010. Maaring there was just miscalculation on the campaign. But he was in the thick of the battle until May 2010. Yun nga lang pagdating doon. Yung tinatawag na last 2 tandaan natin, minutes. 1995, sino nag-top sa senatorial?
senatorial, Gloria Macapagal-Arroyo. 1998, sino nag-top? Lauren Legarda. And she nearly won, or she claimed to have won, the 2004 vice presidential candidate. So it gives you a certain momentum pag nag-top ka ng senatorial. Prof, dito para sa kapakanan naman ng bansa, no? Anong halaga kapag kontrolado ng administrasyon ang Kamara at ang Senado? If you are an administration and you have a reform agenda, just like yung pinakita ni Pangulo na tinulak niya ang RH bill na ilang taong naiipit sa Kongreso, ang sin taxes bill, ngayon makakaroon ka ng mandate na pwede mong itulak in your last 3 years your other reform bills. Maybe to institutionalize good governance dahil yun ang kanilang main campaign line. Nandyan din yung mga initiatives in economic modernization, maybe, pwede mong itulak. Dahil pwede mong sabihin, hindi ako pwedeng harangin sa Senado. Suportado ako dyan. Pwede akong hindi harangin sa House of Representatives o sa Kamara dahil nandyan ang aking mga kaalyado. As a political analyst, is that favorable sa isang bansa na kontrolado ng administrasyon, yung legislative as well as yung perceived judicial? Dalawang perspective yan. Yung iba naman, mas magandang may independent Senate para nga daw wag namang kontrolado ng isang Pangulo. May iba naman magsasabi na maaari naman kung mataas ang tiwala natin sa Pangulo at hindi naman niya gagamitin on a negative way ang kanyang kapangyarihan, magandang hawak niya ang dalawang houses of our Congress para isulong o ipagpatuloy ang kanyang mga reforma. So it would depend on the way we view the leadership of the President. So, may pros at saka cons. May pros at Pros cons. dyan, kung yung isinusulong ng administrasyon, ng Pangulo, ay madaling maipasa. Pero kung kontra naman, hindi niya tao yung Kongreso at saka Senado, mahihirapan nga naman. May ipit. Kung maaalala nyo, nung hindi na popular ang Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, non-performing na ang Congress dahil lulusot sa House, may ipit sa Senado. At yung Senate naman became a bastion of the opposition. Di ba ganun naging problema dito sa US Congress dahil lamang ang Republican? Totoo Hindi yan. pa nakaupo dyan yung si President Barack Obama. Ang tawag nga dyan is political gridlock. Para siyang traffic, naiipit sa isang kanto. Budget pa lamang, hirap na silang ilabas yung budget. Kasi ideological na. It's partisanship ang namamayani. Kaya ang hinihingi siguro ng Pangulo ay kung nagtitiwala kayo sa akin, ito ang mga kandidato ko, silang kasama ko magsusulong ng aking agenda. Ganun kahalaga. Pero So from a point of view ng isang Pangulo. Isn't it more healthy, Prof, na yung gusto ng Pangulo pero kinokontra ng kalaban, hindi ba pas nakakatulong yon? I mean, if you really look at it, kung gusto ng Pangulo, malaking budget, pero kinokontrol ng Kongreso dahil ayaw nila, dahil hindi nga siya kapartido, hindi ba mas nakakatulong yun? I think the senators will remain independent, no matter if some of them will win under the slate of the president. Because iba dyan, ang iisipin nila ay yung kanilang political future beyond the president. Pero kahit pa paano, magkakaroon sila ng konting pagtanaw ng utang na loob or suporta sa Pangulo dahil tinulungan naman sila manalo. So they will not be obstructionist. Siguro yun ang ina-avoid lamang ng Pangulo. Kaya ganito po, Professor Manhid, ang ginagamit po ito ng Pangulo, yung kanyang trust rating, yung taas ng trust rating at popularity, sa mga tao, para manghikayat na iboto yung kanyang mga kandidato na parang kung gusto nyong mabilis ang takbo at smooth ang pagpapasa ng mga batas, ng mga gusto nyong batas na makikinabang kayo, ay suportahan nyo yung aking mga kandidato. Sa pangalan pa lang ng kanilang coalition, Team Pinoy. Parang talagang pinusta niya yung kanyang political capital sa mga kandidato niya. Alright. Pero ito, huling tanong na lang, Sir Dindo, no? Itong sinasabi nga nating Team Pinoy, no? Yung pagkakaroon ng majority nga sa Senado or sa Kongreso, itong mga governors, di ba? Marami rin mga nasa LP. Gaano kalaking porsyento ang makinarya, ang habol nila para sa darating na 2016? Sa isang administrasyon, sa isang partido na nasa kapangyarihan ngayon, nais mong hawakan ng makinarya to help you deliver the votes in 2016. Ang tunang lang doon ay, in our political history and our political culture, at times the machine fails pag unpopular yung candidate mo. Remember the power of Lakas and Campi. It never helped or delivered any vote for the candidate of Gloria Macapagal-Arroyo in 2010 because may momentum si Pinoy. So hindi automatic. Minsan ang machine na nakakatulong lamang yan pag popular din yung kandidato mo.